Welcome to A Day in Our Life in Alta! Hello sa inyong lahat! Mga B, ano kaya itong gagawin ko? Tara, samahan niyo akong i-repair tong natalsikan ng bato sa windshield. So, ayan siya guys. Hindi siya masyadong kita, pero basta yan. Super liit lang yan nung nagsimula. Parang meron kasing construction and then dumaan ako, natalsika siya ng bato. And ngayon parang lumalaki kasi siya guys. Parang siya nagkaroon ng parang, ayan. Yung parang siyang nagkaroon ng cross, yung parang pag ganon. Pero dati napakaliit lang yan guys. So, yan yung gagawin natin. Unahin natin, linisin. So, ayan. So, linis. Again guys, ito yung gagamitin natin. Okay? So guys, bubuksan lang natin siya. Hindi pala kailangan ng... Alam ko, kailangan ko pa ng gunting. Pero, ayan guys. Buksan. And may instruction na siya guys. Yan natin. Oh my God! Kalat ka, B! So, ayun. Basahin muna natin. I'll be right back. Isin lang natin. Okay. And then, oh my God, guys. May ibon. Or duck pa yan. So, ayan guys. Nilinisin ko lang siya. Step 2, lalagyan natin ito. Isa-center lang daw natin yung crack, guys. So, yan natin. Yan, push nyo lang, guys. I feel like nasa center naman na siya. So, ito, guys. Yan, pag-iwalayin muna natin siya. And then, ito guys, i-screw lang natin. So, ayan guys, after nyo may screw is mamaya lalagyan ko na yan ng resin para siya yun yung magbabind dun sa crack para hindi na magtuloy yung crack. So, sa mga panahon yan, sinisipat ko guys kung nasa gitna ba yung crack kasi kailangan daw nasa center siya. And then, after nun, pwede kayong maglagay ng mga 6 drops siguro. And depende kung gaano siguro kalaki yung crack. Pero kasi ito naman, since nagsimula siyang maliit, tas medyo nagkaroon lang siya ng medyo magi-spread. So, 6 drops yung nilagay ko. And then, i-screw nyo na lang ulit siya para ma-push yung resin down dun sa crack. Tapos, guys, noong mga panahon to, talagang nagtitiwala na lang talaga ako kay self. Like, B, ang galing mo. Charot. Pero yun nga, guys. So, gawin nyo lang yon. And then, kapag ka sa tingin nyo parang kulang pa, like, eto, titignan nyo siya sa likod ng windshield kung na-absorb na ba yung resin. And, nagbabasa rin ako ng instructions dyan, guys. So, na-realize ko parang, ay, parang gusto ko pang dagdagan, guys. So, parang nagdagdag pa ako ng mga 6 drops siguro dyan. And then, same lang din, i-screw nyo lang siya para bumaba yung resin ulit. And then, I think, 2 beses lang akong nagganon, guys. And feeling ko okay naman na siya. So, sa mga gustong magtanong kung magkano nga ba yung kit na to, guys, hindi ko talaga maalala ngayon. Pero parang feeling ko nasa mga $25 siguro siya. And na-decide ko na mag-DIY na lang kasi feeling ko mas mura siya kaysa pumunta ako sa car shop. And hindi ko rin naman kasi magagamit yung buong kit na yon. So, para, alam mo yun, may extra. Pero wag naman sana, guys, no? Sana naman yung mga bato, wag na naman B, wag na silang dumikit sa car. Pero yun, B, after nyan, tatanggalin mo lang siya and then drop ka lang ng mga 1 drop siguro ng resin. And then, meron siyang curing strip ba yun? Tapos yun, nilagay ko lang siya sa ibabaw. And then, using the blade, parang i-spread daw. So, yun yung ginawa ko, guys. Ewan ko kung mag-work. Yung mga panahon to, tama pa ba yung ginagawa ko, B? Pero feeling ko, okay na. So, yun, tinapon ko lang, guys. And yan, iiwanan nyo lang siya dyan. And hindi naman masyadong maaraw, pero natuyo naman siya, guys. So, ito yung gabi. Nagkadkad ako, guys, bago matulog talaga. Kasi parang gusto ko tapos na talaga siya. So, ayan, B. Okay, guys. So, ayan siya. Mukha siyang malaki, pero I don't know if that's how it's supposed to be. Pero at least hindi na siya lalaki, guys. And medyo madilim na din. So, bukas ko na siya lilinisin, guys.
So, yan guys. Ito na pala ang itsura niya. Nawala na yung parang cross-cross dun sa itsura. Pero yun guys, medyo kala mo parang visible siya na may white dot. Pero pag sa personal naman, hindi naman siya ganun ka-visible. So, at least hindi na magtutuloy yung crack guys. Yan na yung final result. See ya!